sa mga discussion din ng mga journalist na galing to, no, na maraming din sa mga nasa media hindi talaga dumaan ng formal training ng journalism. Marami sa atin, iba talaga yung trabaho, tapos napagpad sa pamamahayag. Kaya yung mga ganitong training nagbibigay ng pagkakataon para matulungan yung mga journalists ng mga general na skills, but at the same time pati din yung mga specific specialized reporting, katulad ng paano mag-report ng eleksyon, paano mag-report ng conflict, paano mag-report ng human rights. Yung mga ganung training actually, kahit dumaan ka ng journalism courses, kung minsan hindi yun natatalakay. So ang value ng mga ganitong training, nabibigyan niya ng knowledge and skills yung mga journalist kung paano gagawin. Dito mo rin mahahasa hindi lang yung journalism skills, but also yung paano yung matalas na pag-a-analyze ng mga sitwasyon, ng issue, na nadadala mo yon sa report na ginagawa mo. At ultimately, ang nagbe-benefit doon yung public, kasi sila yung binibigyan mo ng impormasyon na nagawa mo, nakalap mo, dahil nagkaroon ka ng ganitong klaseng training. Yung mga kasamahan natin, dapat tuloy-tuloy yung pag-aaral, tuloy-tuloy yung pag-attend ng mga opportunities ng mga training, discussions, pakikinig sa mga issue, tuloy-tuloy na nagbabasa, kasi kailangan natin yun eh. Lalo na tayo yung pinagkukuhanan ng impormasyon, tayo yung nagiging source ng mga ibang mga tao para makapag-desisyon sila, no, tungkol sa mga issue. So tayo na nagbibigay ng impormasyon, dapat malawak din yung alam natin. So yung learning doesn't stop for journalists. In fact, responsibility natin to make sure na naiintindihan natin ng buo yung mga usapin, so that when we do our reports, kompleto din siya.